Wala na akong pera. Hindi naman 'to ginagamit ng asawa ko. Ibenta ko daw 'to. Say bye-bye to your watch. Gusto mo bang magnegosyo kahit na wala kang pera? Kahit zero ang kapital mo? Pwede kaya yan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako nga pala si Marian Sigiyaw-Yaw. Bago ko kayo bigyan ng tips regarding dyan, hayaan nyo muna akong magkwento. Dati kasi nung nasa Pampanga pa lang kami mag-asawa, dahil nga starting pa lang yung namin, pagsasamahan namin, wala pa talaga kaming ganun kalaking ipon, tamang kinasal lang kami, nagsama lang kami sa isang bahay, pero totally wala pa talaga kaming pera para lumipat sa ibang bahay at magsarili. So, ang ginawa namin mag-asawa, talagang tsinaga namin na magkaroon kami ng pera, na magkaroon kami ng sariling bahay. So, paano nga namin ginawa yun? Nung una, nang nasa bahay nila ako, kasi nabuntis ako, nag-resign din ako sa trabaho ko kasi nga, alayo ng travel ko mula Pampanga sa Florida to San Fernando. So, malayo siya, matatagtag ako. So, baka magkaroon ng problema sa pagbubuntis ko. Kaya nag-decide na lang din ako na mag-resign. So, yun. After ko mag-resign, nag-isip din ako ng pwede kong inegosyo para kahit nabuntis ako, meron pa rin pumapasok na pera sa amin. So, naisip ko rin naman na kahit na meron akong idea sa gusto kong inegosyo, wala namang kaming kapital. Kasi nga yung pagtatrabaho ng asawa ko, sapat lang yun para sa pangkain namin. Partida, hindi pa kami nangungupahan. 'Di ba? Hindi pa kami nagbabayad ng tubig ilaw kasi umaasa pa kami sa mga magulang niya. So, yung pera niya talaga na kinikita niya sa trabaho niya na minimum na provincial rate din, talagang hindi rin din siya sumasapat before. Pero, nung nandun ako sa bahay nila, meron na mga nakatambak sa bahay nila na mga makeup galing sa ibang bansa kasi yung ate niya nasa Las Vegas. So may mga makeup doon kasi sa kanila instead na nagpapadala din naman ng mga ng mga package. Pero most of the time nagpapadala sila ng mga paninda. Para kung ano yung binibenta nila or mga pinapadala nila, pwede siyang gawing pera. So yun, marami pa rin na stock doon. Tapos kinausap ko yung ate niya. Sabi ko, te, pwede ba na kuhanin ko or hiramin ko yung mga paninda mo? Kasi balak ko na magtayo ng pwesto sa Tianggian. Kasi that time, seasonal din. Magpapasko na. So, uso talaga yung mga night market. Ngayon, pumunta ako ng palengke nila. May mga nauuna pa na nagbebenta doon. Pero, hindi ko na nakita ko na may marami pang occupied. I mean, not occupied. Kaya, hinanap ko yung sa organisasyon na yun, kung sino yung namumuno doon. Hinanap ko talaga para mag-inquire kung magkano yung kailangan kong bayaran, inaman. So, doon sa probinsya, doon nga sa Pampanga, ang kailangan mo lang bayaran inaman, parang mga nasa nasa 2.5 something lang yun. So talagang dali-dali ang lola mo. So nung una, nagpwesto kami na may lami-lamesa lang kami. Tapos tamang lagay-lagay lang ng mga produkto. Kasi mga produkto galing sa ibang bansa na na-stock doon sa bahay nila dahil hindi rin naibenta din ng iba nilang kapatid. Lahat yun meron ko. May shampoo, merong yung makeup, tapos may mga pang shape, pang scrub. Basta madami siya. Lahat yung ko doon. May mga may mga Nike din na damit, talagang original na Nike. So, kami talaga doon, yung eksena namin doon sa Tianggian, para kaming imported na store. Oh, 'di ba? Yung tipong mismo kahit na yung kapitbahay lang namin or yung kasama namin sa Tianggian, sila rin ang bumibili. Kita nila yung mga medyas, Nike yung tatak, yung mga damit. Although yung iba, kahit maliit, gusto nila para sa mga anak nila, bibilihan nila, papasukatan nila doon. Kasi namumurahan nga sila, 'di ba? Siyempre, binababaan ko yung presyo. So, kinakalculate ko before kung magkano ba yung bentahan noon para naman hindi rin naman lugi sa part nung ate ng asawa ko. So, yun talagang hanggang sa naparolyo namin yun. Wala akong
Totally kasi doon nga sa ano namin, doon nga sa upahan, pinakiusap ko na pwede bang after a month na ako magbigay ng renta kasi wala pa akong pera, gusto ko lang munang maglagay ng lamesa diyan at ito subukan lang din kung mabebenta yung mga ano ko. So mabait yung mga ganun, mabait sila. So sabi ko nga, nasa ano lang talaga, nasa pakikiusap talaga natin yun eh. Minsan talaga nahiya lang tayo, kaya nahiya tayo, pero hindi natin alam, pwede naman pala. 'Di ba? Ayun, nakiusap ako. Saglagay ako, tapos nag-work talaga siya. Ang daming bumili. Minsan pa nga dinudumog kami. Talagang na-experience ko doon na dumugin kami ng mga ano. Pero yung mga dumuduming nga sa amin, mostly, yung mga kapitbahay lang din namin. Kasi na-amaze nga sila. Biglang may imported na ganap doon sa loob ng Tianggian. So yun nga, tapos mura pa yung bentahan kasi mga shampoo, binibenta namin dahil nga pag ano na talaga, pag ni-expire na, ang tagal-tagal na niya, binibenta na lang namin 100. Ganon. Tapos din sa atin niya din, sa atin din ng asawa ko, ang pakiusap din namin, pagka nga na kumita na kami. So talagang, sabi ko sa ano na yun, sa ganapan na yun, wala kaming nilabas na pera kahit piso. Talagang tiyaga-tiyaga lang hanggang sa everyday, every week, kumikita na kami. Nung a week na nauubos na yung ano namin, ang ginawa ng asawa ko, tinagawa ko sa asawa, pumunta siya sa palengke. Doon siya naghanap ng pwede niyang ibenta. Dahil seasonal, dahil magpapasko na, ang binili namin, puro laruan. So, nagkaroon na kasi kami ng nagkaroon na kami ng pera, nagkaroon na kami ng kita. So, meron na kami yung pangkapital. 'Di ba? So, din nagsimula yung sinasabi ko sa inyo na pwede na mag-start kayo ng business tas wala kayong pera. Wala kayong kapital. As in, zero talaga. 'Di ba? Maaari yun. So, yun yung ginawa namin hanggang sa lumago. Tas kumikita kami a day ng 10,000. 'Di ba? So, narito na ang 3 tips ko para masimulan mo na yung negosyo mo kahit na wala kang pangkapital. So, tips number 1. Hanap kayo sa bahay nyo or sa bahay ng kamag-anak nyo, bahay ng magulang nyo, bahay ng kapatid nyo na alam nyo na pwede nyong ibenta. Kami minsan dito sa bahay namin, talagang marami kaming hindi nagagamit na pwede namin ibenta. So kapag binenta nyo yun, yung pinagkakitaan nyo doon, pwede nyo nang i-roll yun. Pwede nyo nang hanapan ng pwede nyong bilihin para maibenta nyo pa ulit. Paunti-unti, little by little, talagang, trust the process. Talagang ganun. Pag gusto mong kumita, hanap ka lang ng pwede mong ibenta na nasa iyo ngayon, or nasa kapitbahay mo, or nasa kamag-anak mo, na hindi na nila ginagamit, tapos pwede mong hiramin or hingiin sa kanila. Mas better yun, para subukan nyo na magsimula lang muna sa umpisa. Tapos kapag kumita kayo na, ibenta nyo na yun. Bili naman na kayo ngayon. So kami kasi natin nun, hindi namin yun nung kumikita kami talagang, yun lang yung pera namin na hindi namin na ginagastos. Kasi ang gusto namin, i-roll yun ng i-roll yun. So sana ganun din yung gawin nyo. Kapag nakabenta na kayo, kuha kayo ng hanap kayo ng pagbibentahan nyo, meron na kayong produkto na hindi na ginagamit, hindi na napakinabangan. So pwede nyo yun ibenta. So, pag nabenta nyo na yun, yung pinagkakitaan nyo ngayon, yun ang gagamitin nyo para bumili na naman ng ibang produkto. O kaya naman ng same din ng ganun, kasi yun din ang hinahanap sa'yo, kasi yun yung unang nakita sa'yo, yun ang unang gustong bilhin sa'yo. So, ganon. Tips number 2. So, kapag meron kayong mga kakilala, or meron kayong nakikita online na naghahanap ng reseller, hindi naman yun talaga totally nagre-required ng total cash. Kasi nauunawaan din naman nila na yung pwedeng magbenta sa kanila walang pera. So pagka sinabi na sa'yo, magbenta ka nito, tapos bibigyan lang kita ng ganito para pag nabenta mo na yan, meron kang kita. Diba? So, paunti-unti lang, pautay-utay lang, pwede kayong mag-ipon lang doon, kahit sabihin nyo, ang kinita nyo lang, 5 piso, 10 piso. Lalaki din yun. Basta wag nyo lang gastusin. Hanggang sa magulat na lang kayo, doon sa, sa pagre-reseller nyo, nakaipon na din kayo. Diba? Nakaipon na kayo ng 1,000. Diba? Tapos, pwede nyo ulit simulan, pwede na kayong ulit bumili ng sarili nyo. 'Di ba? Kung yun yung binibili nila, tas ganito lang yung puhunan nila, pwede nyo na rin bilihin. 'Di ba?
Ganun yung eksena doon. So, tips number 3. Mag-offer kayo ng mga services. Like kung marunong kayo magmasahe, marunong kayo magkukot-kot na mga koko, 'di ba? Pwede niyo yan ibigay na service para kumita kayo. So, hanap kayo ng gustong magpa-service or magtanong kayo, kaya sa kamag-anak niyo, sabihin mo sa kamag-anak mo, kaya sa tita mo, tita, baka gusto mo magpamasahe, mura lang bayad sa akin. Ganon. Bigyan mo lang ako 100 para try mo lang yung ano ko, serbisyo ko. Ganon, tapos masahihin nyo sila para mabigyan kayo ng pera in return. So, hindi naman kasi kailangan na produkto mismo yung i-offer natin. Pwede din yung mga skills natin or yung mga talent natin. Kasi ako minsan, alam ko talaga na sabi ng asawa ko, marunong daw ako magmasahe. So, kapag nananakit yung katawan niya, tapos hindi niya may asa dito kay Jintel, yung katawan niya, kasi iba daw, hindi daw nasusuksok, hindi daw natatamaan yung masakit niya talagang katawan. So, ako yung sa kanya, ako yung nagmamasahe. Sabi niya, after ko naman daw siya ismasahe, gumagaan naman daw yung pakiramdam niya. So, pagka nawala na talaga ako ng pera, siguro gawin ko rin yung sideline talaga yung pagmamasahe na yan. So, yun nga. So, pwede yung mga ganun. Gawin nyo din sa iba. So, kung ngayon, wala kayong mga oil, wala kayong hingi kayo dun sa pagmamasayan nyo. So, magbaba muna kayo ng presyo, tapos iasa nyo muna sa kanila yung mga gagamitin na oil. So, pagka nakaipon na kayo, tsaka na kayo bumili na sarili nyo. So, meron din akong kilalang kaibigan ko na nagre-rewan din. Sa umpisa, muna siya, magpa-free service muna siya. I mean, yung tulong-tulong muna. Tapos nakabili na rin siya ng niya. So after niya tumulong-tulong, nagkaroon siya ng pera, nabayaran siya doon. Tapos bumili na siya ng sarili niyang set ng mga pampa-ribbon, pampa-straight ng buhok, ganun, pampakulay, yun. Mga ganun. Marami tayong pwedeng gawin. Lalo na kung service din yung i-offer natin. So paano ba ng mga lalaki? Alam ko kasi yung mga lalaki, magaling din yan mga online games, magaling din basketball, na pwede nilang i-offer sa mga sa iba. 'Di ba? Pre, tayo? Basketball tayo. Pag nanalo ko, bigyan mo akong pera. Tara, laro tayo, Dota tayo. Syempre, confident sila na magaling sila doon. Pag uwi, may pera. Ganyan din yung kapatid ko minsan pagka dadating sa bahay. Hindi mo naman binibigyan ng pera, pero may pera pa rin. Kasi daw nanalo sa mga ganyan, kasi dyan daw sila magaling. So, hanapin lang talaga natin yung talent natin. Ilabas natin yung talent natin para yun yung ma-offer natin na service sa ibang tao. Diba? So, pagka nagkaroon na tayo ng pera, nakapag-ipon na tayo dahil sa mga service na yun, tsaka na tayo bumili ng gusto natin ibenta talaga. Or kung yun yung gusto natin i-pursue, bili lang tayo, kunyari kung massage yung gusto nyo i-pursue, bili lang kayo ng mga pangmasahe. Bili lang kayo ng mga oil na ginagamit doon, yung medyo mababango. Yung talagang pagka minasahe nyo sa kanila, marerelax sila dahil mabango yung ginamit nyong oil. Diba? Kung nagmamarikikurista kayo, bili na din kayo ng mga set nun para pagka mamimili sila kung anong color yung gusto nilang ilagay, ilalagay nyo na. So, bakit ko ba ginagawa to? Ginagawa ko to kasi gusto ko kayong tulungan. Gusto ko na gaya ko, maisip nyo din na pwede pala na mag-start talaga ng negosyo kahit wala kang pera. Basta susubukan, basta gagawin mo lang at sisimulan mo na rin ngayon. Diba? Kung wala yan hadlang, pwedeng gawin yan. Walang excuse sa pagnenegosyo. Lahat po pwede. At ang kalaban ko dito, yung mga tao nga na umaasa na lang sa hingi, na hindi na sila nagsisikap. Dahil nga, nakakahingi naman sila. So hanggang kailan? Hindi nyo naman naiisip or hindi nyo naman naririnig kung ano yung mga sinasabi sa inyo ng mga hinihingian nyo pagtalikod. Diyos ko, wala na itong ginagawa. Hindi mag-umasa na lang ng umasa. Hindi magtrabaho ng sarili niya. Kala niya siguro na akin, ginagawa kong tinatapon ko lang yung pera, hinatay ko lang ang pera. Diba? Kahit nga magulang natin, sasabihin din sa atin paulit-ulit, yung pa kayong ibang tao nang hihingian natin. Kaya samahan nyo ako dito sa group ko na ito, dyan sa Income Squad. Pag-usapan natin lahat ng struggles nyo dyan. Sabihin nyo dyan, post nyo, Marian, hindi ko talaga makita yung gusto kong ibenta. Wala talaga akong pwedeng ibenta. Ibenta ko na itong anak ko, pwede ba? So, pwede yan. Mag-usapan natin lahat dyan para pare-parehas tayong magkaroon ng income. Maraming salamat sa sumubaybay ng video ko na ito. Kung nagustuhan niyo ito, please like and share this video. At always remember, choice natin na maging happy. Bye-bye!